Sa Kahanggan, Agoncillo, Batangas, matatagpuan ang iba't ibang natatanging ganda, produkto ng mga malilikhaing kamay. Kaakibat nito, ang mga alaala ng mapait na nakaraan. Alaalang mahirap kalimutan kailanman, kahit pa sa kasalukuyan. Isa sa mga kwento ng tagumpay at pagsubok, ang kwento ni Kuya Marlon. My name is Marlon Cameron Rojas. I'm 43 years old. Okay po. Ilang taon na po kayo nagbebenta dito ng abaka? Bali, itong pwesto namin native, nasa 40 years plus na. Yung mga challenges po sa pagbebenta ng abaka, Sa ngayon kasi laging may bagyo. So yung pinanggagalingan ng mga products namin is from Bicol. So mahirap yung supply at saka ngayon puro online na eh. Kaya medyo bumababa yung sales. Sa unang tingin ay isa lamang siyang karaniwang nagtitinda ng abaka galing pa sa Lipa City, Batangas. Pagdating namin sa kanyang pwesto sa palengke ng Lipa, nilapitan namin si Kuya Marlon upang humingi ng pahintulot upang siya at ang kanyang negosyo ay gawa ng dokumentaryo. At dito namin natuklasan ang lalim ng kanyang kwento. Matapos ang formal na panayam, dito namin natuklasan at naintindihan ang lalim ng kwento ni Kuya Marlon, na kung saan ang tubong Agoncillo, Batangas ay napadpad sa masiglang lungsod ng Lipa upang harapin ang hamon ng buhay. Buong puso niya kaming pinahintulutan na ibahagi ang kanyang kwento para sa dokumentaryong ito. Kanyang negosyo ay hindi lamang isang simpleng hanap buhay, kundi isang sagradong pamana mula sa kanyang namayapang ina. Sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na ina, tila gumuho ang kanyang mundo. Kasabay ng pagdadalamhati ay dumating ang mabibigat na responsibilidad na kailangang akuin ng kanyang mag-isang balikat. Ngunit sa kabila ng kirot at pagkat ng pagsubok, patuloy siyang lumalaban, nagbabanat ng buto, at binubuo ang pangarap para sa kanyang pamilya. Isang buhay na itinahi mula sa luha, sakripisyo at pagmamahal. nang muli namin siyang tanungin kung bakit hindi siya lumalapit sa kanyang mga anak upang maging mas maginhawa ang kanyang pamumuhay, sambit niya ang matatamis sa salita na pamana ng kanyang namayapang ina. Ani niya, bilang magulang, hindi dapat natin bigyan ng responsibilidad ang ating mga anak. Bagkus, sila ang ating responsibilidad at hindi dapat iyan mabaliktad kailanman. Ang kwento ni Kuya Marlon ay sumasalamin sa matibay na pagmamahal ng isang magulang sa kanyang pamilya. Sa kabila ng hirap at sakripisyo, nanatili siyang matatag, inspirasyon sa marami. Ito ay nagpapakita na ang kahalagahan ng pagmamahal ng isang pamilya kaysa sa pansariling pangangailangan. Ang abaka na kanyang itinitinda ay hindi lamang produkto ng kanyang mga kamay, kundi simbolo rin ang bawat hibla ng kanyang pagpupunyagi at pagmamahal. Muli, ito ang Beyond the Fibers.